sa Bulak. Magandang umaga sa iyo, kapwa namin Lingkod Bayan. At sa inyo po na naparito, kala ko hindi matatapos si Andres. May awa ang Diyos. Hi sa lahat ng bumubuo at miyembro ng God First Vloggers. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ingat! God first! Ang magiting at masipag na pinuno ng aming kagawaran, City Engineer Armando L. Andres. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong minamahal na punong lungsod, kagalang-galang Francisco Escomogelo Domagoso. At sa ating pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Angela Atienza. Sa ating pong mga konsihal, morning po, sa Secretary to the Mayor, Secretary Lieutenant Sarcal, City Administrator Attorney Wardy Quintos, Chief of Staff Cesar Chavez, sa mga kapwa ko, department heads, at sa ating mga kapwa Lingkod Bayan. Muli magandang umaga po at babati na po ako ng advance Happy Valentine's Day sa inyo lahat. Ang mission po ng aming kagawaran ay para magtayo at mga siwa ng mga infrastruktura sa siyudad ng Maynila. Kagaya ng pagpapagawa at pagsasaayos ng mga kalsada, tulay at pagpublikong gusali, tulad ng ospital, palengke, eskwelahan at mga parke. Pagpapailaw ng mga kalsada at mga parke upang mas maging ligtas tayo. Pagpapagawa at pagmimintina ng ating mga daluyan ng tubig at pumping stations upang maibsan ang pagbaha sa ating lungsod. Pagsisiyasat at pag-issue ng mga kaukulang permits sa mga pribadong gusali para mapanatili ang kaayusan at proteksyon ng lahat. Kami po ay tuloy-tuloy na nag-aaral at nag-innovate dahil po sa mga makabagong architectural designs at nire-respeto at inaalagaan ang mga old architectural designs ng mga old historic buildings na gawa ng mga national artists. Ngayon po ay kinakarangal ko iulat sa inyo ang mga nagawa ng aming mga kagawaran sa tulong at suporta ng ating mahal na punong lungsod. Simula July 1st, 2025, kami po ang naatasan bilang chairman ng Task Force Against Road Obstruction, katuwang ang ibang mga departamento. Humigit kumulang 650 na mga kalsada ang natanggalan natin ng mga iba't ibang sagabal para muli ay maibalik sa mga tao ang mga bangketa at maisaayos ang daloy ng trapiko. 12 barangay hall ang ating giniba at tinanggal sa mga bangketa. Sa unang termino ni Yorme, pinagawa niya ang malalaking proyekto na nagbigay ng bagong mukha ng lungsod. Kasama na po dito ang redevelopment of Manila Zoo, Condominium 1 and 2, Binondominium 1, Base Community, bagong ospital ng Maynila, 10-story Manila Science High School, 10-story Rosario Aramario Elementary School, 10-story Dr. Albert Elementary School, 20-story San Sebastian Residence, 20-story Pedro Hill Residences, 20-story San Lazaro Residences. Sa kasalukuyang termino po ni Yorme, ang mga proyekto na inagawahan na ay ang 3-story Baseco Hospital, ang new Hemodialysis Center at Hospital ng Maynila, at ang installation of roofing on school grounds at Larandula Elementary School. Kasama na rin ang renovation ng Hospital ng Sampaloc Emergency Department. Ito naman po ang mga proyekto na kasalukuyang ginagawa. Construction of Sacramento Library and Multipurpose Building, construction of Manila's San Francisco Friendship Library and Warehouse, redevelopment of Senior Citizens Park and Pet Park sa Pandangan, construction of Manila DRRMO Flood Monitoring Command Center, drainage improvement along Natividad Street,
Padre Burgos Avenue and Cecilia Munoz Street. Ito po ay nakabase sa tinapos natin drainage master plan ng syudad. Construction and completion of 6-story school building at Awara Quezon Elementary School at construction of 7-story school building at Vimapa High School. Ito naman po ang mga proyekto na pasisimulan na. Renovation of San Nicolas Health Center na nag-groundbreak po noong February 3 ng kasalukuyang taon. At ang groundbreak na construction of 5-story PLM College of Allied Health Sciences building sa Ospital ng Maynila na nag-groundbreak ng nakaraang Biyernes kasama po natin si President Marcos. Kasama din po dito ang completion of 10-story school building at Ramon Magsaysay High School na i-groundbreak po natin bukas. Construction of Binondo Dominium 2, completion of 6-story school building at Isabela de los Reyes Elementary School, at ang muling pagsasaayos ng Pamana Health Center. Kasama na rin po ang pagtatanim ng 100,000 bamboo trees sa kahabaan ng service road ng Ross Boulevard mula Calao hanggang Pino Campo. Kasama rin po ang mga pagpapailaw. Ang pagpapailaw po ng kahabaan ng Metro Manila Skyway sa tulong ng San Miguel Corporation, may total distance na 4.1 kilometers at nakapag-install po tayo ng 1,162 pieces ng LED lights. Ito po ay nagko-cover ng 32 barangays. Ito po ay along Osmeña Highway from Isabela Rojas to President Quirino Avenue at along President Quirino Avenue from Ilinaw to West Zamora. Kasama rin po ang mga lighting na Roseros Forest Park, Sobel Rojas Street from Agata to Teheron, repair of facade lighting at Hospital ng Maynila Medical Center, installation of LED floodlights at Plaza de Lao Pocket Garden, Mabini Legarda undercarriage LED lighting. Kasama din po ang pag-ilaw sa Manila Zoo Perimeter Wall, rehabilitation of Capiz Lantern at National Shrine of Our Lady of Loreto. Kasama din po ang sa Most Holy Trinity Parish sa Calabas Road, Sampaloc. Rehabilitation ng Capiz Lantern installation at Plaza Moriones Linear Park, Plaza Negra Malate. Kasama din po ang Phil-Thai Friendship Circle sa Siquia. Rehabilitation ng LED street lighting sa Trimedio Circle, Malate. Kasama din po ang Onyx Street, Center Island from Pedro Hill to Augusto Francisco. Rehabilitation ng Capiz Lighting at Sobriedad Street at rehabilitation ng Capiz Lighting at Cartilla ng Katipunan. Sa pakikipagtulungan po natin sa national government, natapos natin na naipresenta sa ating alkalde at sa City Council ang Manila Drainage Master Plan na makakatulong upang maibsan ang pagbaha sa Maynila. Sa tulong naman po ng ating Treasurer's Office, nakapag-issue po tayo ng 245 clearances o permit sa mga DPWH contractors at nakakolekta po tayo ng 250 million pesos na contractor's tax at excavation permits. Ito po ay lang lamang sa napakaraming programa sa infrastruktura ng ating alkalde. At makakaasa po kayo na lalo namin pag-iibayuhin at palalakasin ang aming kagawaran para makamit ang may limiting Make Manila Great Again. Ngayon po, para sa kanyang lingguhang mensahe, pinakikilala ko ang ating alkalde na napakasipag at puno ng pangarap para sa lungsod ng Maynila. Kagalang-galang, Yorme Isko Moreno. May bayad ba subscription? Wala, di ba? Click the button, subscribe, then click all.